Hi guys! For today's ganap, gagawa ulit ako ng isang cake topper. So, ang gagamitin kong medium sa paggawa ng aking cake topper is Mako Paste. Recipe and procedure kay Chef Mark. Minsan-minsan ko lang po itong ginagamit kapag alam ko na yung cake topper hindi kakainin ng celebrant. So, ang gagawin kong cake topper ngayon is para sa wedding cake. Human figure ito, kaya eto nga at inuuna ko na yung bride. Bali yan yung pinaka-dress ng bride yan. Pero hindi ko nagustuhan yung yung pagka-shape ng kanyang dress. Kaya pinalitan ko yan siya. Tapos ito naman yung pinaka-katawan ng ating bride. Yan. Kunwari magaling tayo. Tapos stick lang din yung ginamit ko dyan. Pero mamaya gagamit ako ng floral wire. Tapos yan, nailagay ko na rin yung kanyang buhok. Yan, pinapakinis ko na lang sa bandang leeg para naman, syempre, maging flawless, ganon. O, diba, ang ganda ng Mako Paste, napakinis niya. So, dito, nag-assemble ako ng floral wire, gauge number 18. Tapos, inuuna ko dyan yung legs ng ating groom. Yan. Bali, hinahati ko lang sa gitna, tapos, ina-attach ko na dun sa ating floral wire. Yan. Tapos pinagdidikit ko yan siya ng maigi. Okay lang yung kanyang bako-bako kasi mamaya makocoveran naman siya. Madadamitan ko pa yan siya mamaya. Tapos ito naman yung kanyang pinaka-body. Yan, nailagay ko na. O diba may leeg na rin siya. Tapos ilalagay ko na rin yung kanyang shoes. Bali, yung Mako Paste maganda pala siyang kulayan kasi gaya niyan, color black. O diba, black na black yung kulay niya. Tapos yun na, nailagay ko na yung kanyang pants. Tapos ito naman yung panloob na polo ng ating groom. Tapos yung kanyang, tuxedo ba yung tawag dyan. Tapos syempre, gupit-gupit lang ng ganyan. Tapos ito na yung pinakamahirap na part, yung mukha ng ating figure, o diba? Tapos yan na, finish na. Tapos lagay ko na rin yung kanyang buhok. Tapos syempre, gugupitan ko yan siya. Yan, papakinisin ko siya para kahit papaano maging makinis naman. So, iyan na. Ilalagay ko na sa ulo. Ay, dun sa pinaka-wire. Yan, nailagay ko na. Tapos yan, tiningnan ko kung paano ko ba sila pagtatabihin. Tapos, ginawan ko na rin sila ng stand para dyan na sila. Kasi ita-travel kasi yan. Ang tawag dun, bali, commission topper kasi yan. Tapos, medyo malayo yung pagdi-deliveran yan. So, kailangan magkatabi na sila, meron silang stand para pag transpo, hindi sila yung gagalaw-galaw. Tapos, yung kanilang mga kamay, kailangan magkadugtong din. Magka-holding hands. Ganun. Tapos, ayan na, magkadugtong na yung kanilang mga kamay, magka-holding hands na sila. O, diba? Tapos, kulang pa yan kasi kailangan ko pang lagyan ng belo. Tapos, dito gumawa ako ng edible lace na magiging belo ng ating bride. Meron akong sugar lace powder na nabili, kaso hindi ko gusto yung naging outcome niya. Naging malutong siya, ganun. Kaya gumawa ako from scratch. Yan na yung ginawa ko. Tapos kinulayan ko lang siya ng color white ng Chef Master. Kasi nga, diba, bride, kailangan white na white. Tapos yan, nalapat ko na o nilalagay ko na doon sa ating sugar lace mat. Kailangan lahat ng gaps o basta malagyan ng lahat para pagtanggal natin kagaya niyan, o diba, buo siya. Pero dito, hindi pa siya masyadong tuyo nung binabaklas ko yan siya. Kailangan ko lang siyang pilitin baklasin kasi nga, kailangan ko na siyang ilagay doon sa ulo ng ating bride. Pero pag tuyong-tuyo na yan, madali lang siyang baklasin. Hindi kagaya niyan na parang pinipilit ko siyang baklasin kasi nga, medyo basa pa yung aking lace. Bali, pinatuyo ko yan sa room temp overnight. Hindi ko yan siya isinalang sa oven kasi baka mamaya maging malutong na naman. So, kita nyo naman kung gaano siya ka-elastic. Parang telang-tela talaga. Maski banat-banatin natin yan. O, kagaya niyan, ang ginagawa ko, o diba nababanat siya. Pero masisira yan, syempre, pag babanatin natin ng sobra. Siyempre, ganun lang yung banat-banat natin. Tapos, dito naman, kinukulayan ko yan siya ng white luster dust. Para siyempre naman, may kinang-kinan siya. Pati pala yung ating bride, kinulayan ko yan siya ng white luster. Noon. Para siyempre, shining, shimmering. Ganon. Tapos yan, hatiin ko lang yan sa 3. Kasi nga masyado siyang mahaba. Paghahatiin ko lang yan sa 2. Mas maigi talaga pag meron tayong alam na recipe. Kasi makakagawa tayo ng small batch lang. Hindi naman kasi natin laging nagagamit yung mga ganitong design.
yung mga ganitong pampaganda sa cake. So, mabalik na tayo sa ating sugar lace na ginagawa. So, yan na, nahati ko na yan sa 3. Tapos, sinusubukan ko kung paano bang ayos yung gagawin ko sa pagkakabit sa ulo ng ating bride. Yan. Tapos, naisip ko meron siyang ganyan. Kaya tinanggal ko yan siya. Kasi para siyang mantel sa lamesa. Tapos, brinash ko lang yan ng tubig. Tapos, finold ko ng ganyan. Kagaya ng ginagawa ko, 3. Tapos, pagtatabihin ko lang siya. Tapos, ilalagay ko na dun sa ulo ng ating bride. Brush ko lang ulit yun ng tubig. Tapos, nilagyan ko pala yan siya ng floral wire na manipis. Para yan, hindi na siya mahuhulog. Yan. O, diba? Ang cute ng ating bride. Ang ganda-ganda niya. Nung nalagyan na siya ng belo. At eto na nga po ang final look ng ating cake topper. O, diba? Ang cute ng couple. Ang cute ng ating cake topper. Tapos yung kanyang belo. O, diba? Nababanat ng ganyan. Ang ganda ng ating bride. Ang gwapo naman ng ating groom. Charot. Kaya naman po sa lahat ng mga gustong magpagawa ng kanilang mga cake topper, message lang po kayo dito sa aming business page. Yan lang for today's vlog. Thank you for watching.